Yan, status ni Aerox ngayon. Tinanggal ko lahat ng kaha. Yan, 3 years old. Yan ang kapag regular na naalagaan natin, kahit pa may pagkakamote tayo sa pagpapatakbo, may ingatan natin. Napakahalaga na chine-check natin ang kaloob-looban yan. Under chassis, mga yan. Nalilinisan kahit yan, gumamit ako ng basang pamunas kasi yung mga dumi, mga buhangin, lupa, puro baton, maliit. Grabe yan. Ito nilagyan ko na ng yung insulation sa aircon. Gawa ng kumiskis sa yung plastic dito sa ilalim. Nahukay na yung plastic, and ito parang numipis na yung cover ng plastic cover ng plastic coating ng brake cable. So eventually pag nabutas yan, pwedeng may chance ang pasukin ng mabasa, kakalawangin na ang kable, kakalawangin yung loop na nakapulupot na bakal. So delikado kapag kinalawang yan. Dyan yung nangyayaring bastang maputol na lang ang kable sa takbo, preno yan kasi parehas din na ito sa accelerator, silenyador, dumidikit masyado dito sa chassis and nasusugatan na din siya. Agapan yan, naglagay ako ng insulation na magiging barrier, soft barrier. Baga siya ang guard in between, naiingatan si chassis, naiingatan si kable. Yan. So malinis. Di bale stock siya. Although nung brand new siya, max speed ko nung brand new pa siya is 121. So ngayon na nag 3 years, naga 124, 125 na ako. Siguro normal lang yan pag nag-eedad ang makina, nakakabuelo na, nakahasa na ng grabe ang yan. So ayos na din. Ito tinanggal ko nang wala nang module yan ng Y-Connect. Wala na siyang at nagsa self drain, alam naman natin yan. Then ito, kung mabuksan nyo tong front, makikita nyo dyan ang dumi, daming buhangin, daming dumikit na, hindi na masabing alikabok lang. Syempre pag nagwa-washing tayo or tinatakbo nating maulan, nababasa din siya yan. So nagkukos ng pag na stock ang dumi, basang dumi sa bakal, magko-corrode ang bakal, magkukos ng kalawang yan. Tapos ang mga clips kinakalawang, pwede naman tayo niyan makabili yan. Shout out sa Z-Works Carbon. Then dito pakita ko, tinanggal ko na pala yung itong goma na to, itong rubber na to, di ba alam natin nasa dito yan sa ilalim, dito sa ilalim ng butterfly. So unnecessary naman siya, hindi naman siya talaga kailangan. Now i-try yung tanggalin siya. At dito, sinasabi ko nga, expose siya masyado sa talsik ng pangunahang goma natin, naiipunan ng dumi, nababasa. Makikita nyo, tinutubuan niya ng kalawang. So kung di naman talaga kailangan, makita nyo may color brown yan, tanggalin niya na. Makita nyo yan, dyan yan. So, hindi naman to kailangan. Baka magamit pa sa ibang paraan. Ayan. Tapos ano pa bang ko dito? What else? Ito, good naman siya. Mahalagang nabubuksan at na-check itong socket ng stator to ECU na commonly nagkukos ng error 12. Yan, na-share ko naman sa inyo na ito, nagka-error 12 na to dati. Hininang ko lang, sinulda ko lang. Gumamit ako ng mahalaga, meron tayong soldering wax pampakapit sa pagsulda.
Yan, sa pagbaklas naman makikita nyo ang status, ang actual status ng reservoir ng ng coolant natin ng radiator. So, kailangan ng dagdagan. Yan, ito malilinisan, napakahalaga nito na naiingatan, nalilinisan. Kasi ito, alloy ito magko-corrode siya kapag hindi naingatan. Yan, puro din yan dumi. Yan, isa ito sa nagpapamahal sa Aerox. Yan, nandiyan ang GPS. Siya ang nag-control ng GPS or nagmamanage ng GPS ng kung functional ang Y-Connect ninyo, ang Bluetooth. Yan, siya ang pinaka-computer box. What else do we have? Yun lang guys. Share ko naman sa inyo, update ako sa inyo kung anong maging naman pagbabago. Yan, pa. Drive safe. Good morning.